100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your radio. Radio Natin. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan, 6 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Welcome aboard sa Radyo Natin na Balita. Ngayon ay araw na Huwebes, ika-26 sa buwan ng Marso 2026 at ika-7 sa buwan ng Shawwal 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP Licenser PB Jawaril, at sa aming news head Miss Norunin sa Mamintal Cusin, ako po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto, maghatid ng mga balita sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Caroline Abbas. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali na matatagpuan sa may Ramon Rabago Senior Street, RH13 Cotabato City, at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago sa ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM sa pamumuno or pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Aldo Rauf Imakakuha. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang samoro.
At para sa ating ulat at panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato, ang Estelisa ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dulot ng Estelisa. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang kondisyon ng hangin at karagatan, ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng silangan hanggang hilagang silangan. At ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Imakakuwa, katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa moro. Sampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, matagumpay na naisagawa ng Ministry of Labor and Employment Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or Malibar ang programang libreng sakay noong ika-24 at ika-25 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan sa gitna ng transport strike at patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at pamasahe. Sa loob ng 2 araw na pagpapatupad ng nasabing inisyatiba, naging malaking tulong ito upang maibsan ang hirap sa biyahe ng mga manggagawa, estudyante at iba pang kababayan na labis na naapektuhan ng kakulangan ng sasakyan at mataas na gastusin sa transportasyon. Ayon sa ahensya, ang proyektong ito ay patunay ng patuloy na malasakit at agarang pagtugon ng pamahalaang Bangsamoro sa mga pangangailangan at hinaing ng publiko, lalo na sa panahon ng krisis at pagbabago ng presyo sa pamilihan. Layunin din na nasabing programa na masiguro na hindi mapipigilan ang pagpasok ng mga manggagawa sa kanilang mga trabaho at paaralan sa kabila ng mga hamon na sa sektor ng transportasyon. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, permado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12317, ang batas na nagtatakda ng bagong petsa para sa unang regular na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM at amends sa Section 13, Article 16 ng Republic Act 11054 o ang Organic Law para sa rehiyong autonomous na Bangsamoro Muslim Mindanao o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon pa sa bagong batas, ang unang regular na halalan para sa pamahalaang Bangsamoro ay gaganapin sa ikalawang Lunes ng Setyembre taong kasalukuyan upang mapagsabay ang halalan sa parlamento ng BARM sa pambansa at lokal na halalan. Ang mga susunod na halalan ay gaganapin sa ikalawang Lunes ng Mayo 2031 at bawat 3 taon pagkatapos nito.
13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month 2026. Binibigyang diin at tanggapan ni Member of Parliament Abdul Basit R. Benito ang matibay nito ang paninindigan sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian na alinsunod sa timang We for Gender Equality and Inclusive Society. Sentro ng arhikaing ito ang mahalagang papel na ginagampanan ng kababaihan sa mismong tanggapan ni MP Benito. Ilan sa mga pangunahing posisyon sa pamumuno at operasyon ay hinahawakan ng kababaihan kabilang ang Chief of Staff, mga kawani sa administrasyon, legal na pangkat at political staff. Ipinapakita nito na hindi lamang ang inklusibong sistema ng pagkuha ng empleyado kundi ang matibay na pagtitiwala sa kakayahan, husay at profesionalismo ng kababaihan sa iba't ibang antas ng responsibilidad. Ayon sa tanggapan, ang suporta ni MP Benito sa kababaihan ay hindi lamang nakatuon sa simbolikong pagdiriwang ng buwan ng kababaihan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na mga programa at inisyatiba. Aktibo niyang itinataguyod ang pagpapalakas sa kababaihan at ang kanilang makabuluhang partisipasyon sa serbisyong publiko at pagpapaunlad ng komunidad. Sa larangan ng lehislatura, nananatiling matatag na tagapagsulong si MP Benito ng mga panukalang batas na naglalayong itaguyod ang karapatan ng kababaihan. Kabilang dito ang suporta sa pagpasa ng mga batas at resolusyon sa parlamento na magpapalakas sa partisipasyon ng kababaihan sa pamamahala at tiyak sa kanilang proteksyon at kapakanan. Sa kasalukuyan na nasa Metro Manila at katuwang ang mga membro ng Committee on Women, Youth, Children and Persons with Disabilities sa pagpapatuloy ng mga amenda sa panukalang Bangsamoro Gender Development Code BTA Bill No. 336. Inaasahang magpapatibay ang panukalang ito ng mga inklusibong pulisya na higit na mag-aangat sa kalagayan ng kababaihan at iba pang sektor. Labing-anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral
bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying In Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying In Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying In Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying In Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yanin man na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na brahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya di ko gele sa mapya nakiugo na makele ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapaterunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue do Sinsuat Avenue Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Mbalaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila, glangacc@yahoo.com. Angay ka dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h.
Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some. Everyone is thinking of a crunch with grilled chicken inside and if deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, 312 or 312,365 Bangsamoro beneficiaries na ipamahagi noong February 2026 sa patuloy na lumalawag ang naabot ng ambag sa paghatid ng serbisyong medikal sa Bangsamoro. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 312,365 kabuuang beneficiaryo ang natulungan ng programa, kabilang ang 136,339 na kababaihan, 71,447 na kalalakihan at 104,576 sa kabataan na may gulang na 15 pababa. Naitala rin ang 1.36 bilyon na kabuuang pundong na ipamahagi mula December 2019 hanggang February 2026, kung saan 85% ay naibigay bilang zero balance assistance. Ang bawat bilang ay sumasalamin sa konkretong tulong na naihatid sa mga Bangsamoro na nangangailangan na serbisyong medikal. 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, isang bangkay ang natagpuan sa dato sa Libo, Maguindanao del Sur na pinaniniwala ang isang Chinese national si Chang Lai Hong na naiulat na nawawala. Inaalam pa ang pagkakakilanlan, mga huling nakasama at sanhi ng pagkasawi. May sinusundan ng mga lead ang pulisya at inaasahang maglalabas ng karagdagang impormasyon. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Matagumpay na naisagawa ang groundbreaking ceremony para sa construction of a 1-unit water system level 2 with 4 top stands sa barangay Bito, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang nasabing groundbreaking ay pinangunahan ani Dato Udin Sinsuat, Mayor Abdul Maina Baba, katuwang ilang opisyal ng LGU2 sa at ilang residente ng barangay Bito na siyang direktang makikinabang sa nasabing proyekto.
Ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng sapat, malinis at ligtas sa supply ng tubig sa komunidad sa pamamagitan ng 4 na top stands. Inaasang mas mapapadali ang pagkuha ng tubig ng mga residente at mababawasan ang kanilang hirap sa araw-araw. Ayon pa kay Mayor Abdul Main Abasa, hinugot ang pondo mula sa 20% na Development Fund na lokal na pamahalaan. Ayon pa sa alkalde, isa lamang ang barangay Bito sa pagkakalooban ng proyekto dahil sa mga susunod na araw magkakaroon din ng kahalintulad na proyekto ang iba pang barangay. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Umaasa ang Komisyon ng Eleksyon na magiging sapat ang 4.6 bilyong pondo para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliament Eleksyon sa gitna ng tensyon sa gitna ng silangan. Sa nasabing pondo, 3 bilyon at ang 100 milyong standby fund ay mula sa COMELEC, habang ang Bangsamoro Transition Authority ay naglaan ng 100 milyon. Nagpahayag naman ng pag-alala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa potensyal na epekto ng krisis sa gitna ng silangan na nagpapatuloy na preparasyon para sa halalan na nakatakda sa September 14. Hinihintay pa ang COMELEC, ang Senado at Kamara na magsumite ng hakbang sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nalagdaan na ang nasabing batas. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang local government units o LGU na simulan na ng pamahagi ng libreng bigas sa kanilang mga constituents sa loob ng susunod na 1 hanggang 2 linggo. Bahagi ito ng pagsisikap na mapagaan ng paghihirap at pasanin ng mga sambayanan sa gitna ng tensyon sa gitna ng silangan. Sa katunayan, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang LGUs na maglaan ng 50% ng kanilang local government support fund na pambili ng bigas para ipamahagi. Ang LGSF ay isang government program na nagbibigay ng direktang financial assistance sa LGUs para sa mga priority project, kabilang na ang infrastructure, healthcare at iba pang local services. Sa kabilang dako, sinabi ni Pangulong Marcos na pangungunahan ng LGUs ang pagpapatupad ng inisyatiba na may opsyon na maglaan ng hanggang 100% ng kanilang LGSF fund para sa rice distribution. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos sa publiko na walang agarang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilhin sa kabila ng tumataas na global fuel cost. Ani Pangulong Marcos, nangako sa kanya ang manufacturers na panatilihin ng mga ito na matatag ang presyo sa ngayon dahil nananatiling ibinebenta ng mga ito ang inventory purchase bago pa tumaas ang tensyon sa gitna ng silangan. Para sa ating panghuling balita, inihayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigit 16,000 overseas Filipino workers na apektado ng kaguluhan sa Middle East ang nabigyan na ng tulong ng pamahalaan habang nagpapatuloy ang repatriation efforts. Sa kanyang talumpati sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na higit 2,000 OFW na ang nakauwi sa bansa. Ayon pa sa Pangulo, agad nakipag-ugnayan na Pilipinas sa mga host countries sa Middle East upang matiyak ang kaligtasan ng mga OFW.
Gayunman, kinumpirma niya na isang Filipina caregiver sa Israel ang nasawi matapos madamay sa pambubumba habang inaalagaan ang kanyang pasyente. Hinimok ni Marcos ang mga OFW na huwag umalis sa conflict areas ng mag-isa at makipag-ugnayan sa otoridad para sa ligtas na paglikas. Kabilang sa tulong ng gobyerno ang pagkain at tirahan na serbisyong medikal, transportasyon at pinansyal na ayuda para sa mga OFW sa loob at labas ng bansa. Tatlong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7. At ang ating hot balita o radyo natin na balita ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated na matatagpuan sa may Macapagal Street, Sinsuat Avenue, Cotabato City at ng Search at Service Center para sa repair ng inyong mga relo. Ang lalugman ng mapa digital, bisitahin lamang ang Search at Service Center na matatagpuan sa may Don Roman Velo Street, Cotabato City. At ang Ministry of Labor and Employment or Molibar sa pamumuno ni Molibar Minister Dato Muslim Njisema or Bapamos at ang kanilang General Director Dato Surababutazil Jr. At ng Virginia Crunchy Chicken Nuggets o Virginia Food Incorporated at ng Glang Eye Care Clinic located at 2nd floor sa Donix Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang. At hatid din sa inyo na ang Bago Lying Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bago 2, Cotabato City. 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Mama Simbay Adam. Hello Ati Mama, good morning. Salam sa iyo dyan. Okay, marami po kaming nakikinig ngayong araw from Takurong City. Sukran na Ati Mama, and I miss you. Yan, hello po kay Ma'am Simbay Adam at hello to Mastura Kabasalan. Good morning po ma'am. Pa-shoutout naman po dito sa Puro Masagana. O Masagana ba ito? O Masaga. Ayan, hello po kay Mastura Kabasalan at hello kay Kakanurada Udasan dyan sa may Lugay area na always nakikinig sa ating mga programa dito sa 95.9. 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Nurunin sa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magkaka! Radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 3